Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang reaksyonan ang comment ni Agapito Gakuan. Sabi niya, Master, ang ginawa ko after shooting, ang lagi pang huli kong 2 putok na standard metal bullet after nung spray ko ng WD-40, brass nylon, linis na. Okay, re-reactionan din natin yan. Ang isa pang re-reaction natin dito ay tanong lang, Lods, hindi related sa topic, nakakatanggal ba ng kalawang ang grasa? Sabi ni Randy. Yan po ay mamaya ko nasagutin. At yung isa pa ay pwede po bang ang brake cleaner ang ginagamit na panglinis ng panggilid motor? Okay, yung panglinis ng motor. Okay, yan lang yung ano natin. Reaction na natin yan. At meron lang ditong bata na gustong magpasalamat. Saglit lang. Hello po, ako po ay nagpapasalamat sa subscribers ni Firearm Instructor kay Sir Noli Pizza America at Sir Jovel Platon dahil nakabili po ako ng gamit para po sa school. God bless you all po. Okay, yan po yung bata na umpisa sa pagka-grade 1 po yan ay tinutulungan na natin. At anak ng single parent. At ngayon siya ay grade 10 na. Nangangarap maging architect. Kaya ako yung natutuwa sa bata na yan dahil matalino siya. Kaya sana mapag-graduate natin siya para meron tayong achievement. Kaya ako tuwan-tuwa pagka ganyan. At maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number dahil yung pambaon niya ay dyan ang gagaling. At doon sa kita ng ating YouTube channel. Anim po sila, yung iba mga grade 4, grade 5 ganyan. Siya lamang medyo malaki-laki na. At ako'y natutuwa na balang araw mapapag-graduate natin siya. Okay, at doon sa punta na tayo, maraming salamat sa inyo. Tayo ay 33,200 na. Nasa gano'n na. So, gusto ko lamang munang reaksyonan yung pwede bang ang brake cleaner yung ginagamit na panglinis, yung panglinis ng motor? Yung pong brake cleaner, yan po ay matapang. Pwede po yan sa bakal. Pwede sa bakal. Pero hindi ko nire-recommend yan sa sa mga polymer dahil matapang yan hindi ko nire-recommend yan mga yung basta brake cleaner parang yan yan ay parang ang tawag dito degreaser yan. So kasi ang brake kontra dyan ang mga langis, so yan ay degreaser kaya matapang yan. Pwede yan sa mga metal. Okay, so yan. At yung nagtanong ng ang nagtanong niyan ay si Morenas 41. So yung nagtanong naman ng nakakatanggal ba ng grasa? Sabi ni Randy. Ang grasa po ay hindi nakakatanggal ng kalawang, pero nagiging protection para hindi kalawangin. Yan. Para halimbawa may tatago kayong isang metal na kinakalawang. Kung ayaw ninyong kalawangin, grasahan ninyo o langis. Parang ganun din yan. Tapos balutin ninyo ng plastic, huwag yung cotton. Okay, so yan ang sagot ko diyan. At may nag-comment din do sa ating last video yung carburetor ay yan po ay hindi po yan nakakasira ng polymer. Pero sa mga rubber, sa mga kahoy na mga grip, tanggalin ninyo dahil yan ay makakaapekto. Papangit yung inyong
Pero sa polymer po yan ay subok ko na 10 years na ginagamit namin yung carburetor cleaner. Hindi po nakakasira yan. Dahil wala pa kaming nasira na ano. Kahit nag-crack, wala pa kaming ano, nag-glock. Sa glock, matibay. Ayan, dito naman ano na natin itong ano. Yung mga gumagamit ng ano, ng mga reload na LED. Okay? Kasi hindi naman niya dito binanggit yung ano. Hindi naman niya dito. Okay yan. Kung ang bala ninyo ay hindi LED na ginagamit ninyo, yung projectile o hindi ganitong LED. Hindi man kamukha nitong ganitong LED. Ay, sorry. Itong LED. Ito ang LED. Okay, ito. Ito naman ang full metal jacket. Yan. So, ganun. Dahil kung gumagamit kayo ng LED, halimbawa pumutok kayo, okay lang kung mga 5 putok lang. Tapos pumutok kayo ng LED, tapos pumutok kayo ng ganitong standard na full metal jacket, okay lang yan. Pero kung marami nang naiputok ninyo na ano, na reload na LED, okay? Yung Teflon, okay yun. LED. Kasi nga, may mga bala kami na ganito. Ito ay yung wad cutter. Ito ay LED. May experience kami dyan. So, mantakin ninyo, pag pumutok kayo ng marami, mga 50 rounds, 20 rounds na LED, na reload, pag silipin ninyo, pumutok kayo, makikita ninyo dito ang LED deposit, dito sa loob ng barrel. So, mantakin ninyo, nakadikit dyan yung LED deposit. Yan ay kumakapal dyan. Ay kung makapal na yon, ang nipis lamang po ng barrel ng 45. Yan ang nipis lamang yan. Tapos ngayon yan ay papasukan ninyo ng isang masikip na bala. Dahil ito nga, sikip na nga ito sa barrel eh. Sikip na nga ito sa barrel eh. Oh, sikip na sa barrel yung mga head na yan. Hindi naman yan luwag. Tapos papasukan pa ninyo, ay sumikip na yan. Papasukan pa yan ng may mga lead deposit na dyan. May mga lead deposit na dyan. Para sa akin at sa experience ko ay madaling masira ang barrel. Madaling masira sa mga experience ko yan. So, kaya ang ginagawa ko dyan, kahit paano ako yung shooter pa, dahil lead ang ginagamit ko noon na reload, ang ginagawa ko dyan, kumukuha ko ng ganito, mas maganda kung ito naman, hindi naman ito matigas, yung mga ordinary lang ito na bakal, itong welding rod. So, ginagawa ko yung ganito, parang palinis ng tenga. Pagkatapos, alam mo ginagawa ko sa LED, para ginaganon ko yan, ginaganon ko, sinusundo, tinatanggal ko yung gano'n, Madali naman tanggalin yan ng ganyan. Pero ang ginagawa ko, binababad ko muna sa ng mga ilang minuto, sa gaas, o di kaya ay sa WD-40, saka ako ngayon gaganunin. Yan. Kung yan, para madaling tanggalin, pagkatapos ay babanatan ko ng nylon brush. Saan yung nylon brush ko dito? Nylon brush at hindi ako gumagamit ng ng metal na yung copper brush o yung brush na ganito. Ay, sorry. Yung brush na ganito. Dahil yan ay napakasikip niya sa barrel. Hindi ako gumagamit ng ganito. Pero hindi ko naman sinasabi na okay gumagamit. Ang sa akin ay yung gusto ko ay mas humaba pa yung buhay ng aking barrel. So, kaya yung barrel ko noon umabot ng mga 20,000. Okay. So, yung sa akin ay hindi ko sinasabing mali yung sa inyo, yung sa akin ang sundin ninyo. Yung akin ay payo lamang yun. At kung halimbawa na natatamad kayong magsungkit na ganyan, ito, gumamit kayo nito, gun stripper. Maganda ito sa barrel. Pero hindi ko ito ina-advise sa mga polymer. Itong mga ganitong gun stripper, hindi ko ina-advise ito sa polymer. Dahil ito matatapang ito. In-sprayan ko lang yan yung loob niyan, in-sprayan ko yan. Yan nagiging parang ganyan
Pag inano sa loob. Tapos parang matutunaw yan eh. Matutunaw yan pagka yan ay madumi. Malulusaw agad yan. Pagka yan ay madumi. Yan. Malulusaw yan. Lulusawin niya yung dumi. Kahit hindi na kayo, tapos sa kaninyo banata ng nylon brush. Madaling makatanggal yan. Ay kung wala kayo naman ito, kung wala kayo nito, ay talagang tinatsaga ko yan na ganunin. Yan. So, ano ang prueba ko na bakit ko hindi ina-advise yung mga LED tapos ay papasukan mo ng ano. Kasi nga, ang mga barrel, maninipis lang ang wool niyan, maninipis. Mantangin mo yan ay may mga nakadikit ng LED roon, parang common sense lang. May nakadikit ng mga LED doon. Pagkatapos ay papasukan mo nitong, siyempre ito matigas naman ito. Mas matigas ito sa LED. Papasukan mo niyan, baka maging ganito ang kalabasan ng inyong barrel. Yan. Ito ang prueba ko. Dahil itong parte na ito ay manipis, ganyan. Nung ito ay nasira na, tiningnan ko. Dahil nga, ang gamit namin ay mga ganito, tiningnan ko ay ang kapal na ng LED. Dahil siguro sa dami na ng customer, nung bandang, dahil hanggang alas 10 kami ng gabi dito, sa dami na ng customer, naibigay ito, ay yun ang nangyari. Ganito ang nangyari. Nung chinik ko yan, ay marami ng LED dito. Marami na. At hindi na, kumbaga dito na lamang pumutok sa banda rito yung hanggang dyan na lamang, hanggang dito na lamang sa tapat nito yung kanyang slag, yung projectile. Dito ko lang nakuha sa banda rito. So, ganyan. Yun sa akin ay pag-iingat at para humaba ang buhay ng inyong mga baril, ang inyong baril. Dahil, mapapansin ninyo, ako may kasabay akong bumili ng sasakyan dito. 2005. 15 years na yung, magpi-15 years na yung sa akin. Mas mas sa mileage, mas marami, mas malaki, maano pang tinakbo ng aking Pero nakapagpalit siya ng makina. Nagpalit na siya ng makina, pero hindi ako nagpalit. Mas mataas pa ang mileage ng sasakyan ko. Yan ay nasa paggamit. Parang sasakyan din yan. Parang sasakyan din. Kung, huwag mo naman sabihin, ang kalsada naman dito, isa lang. Wala ditong rough road. Pero kung nasa pag-maintenance mo yan, at pabaya ka, ay yun, nasa paggamit talaga ang mga gamit. Pero meron talaga mga tao na sobrang may ingat, may kita mo yung gamit nila, ay parang bago pa. So ganun din ang mga baril. Pag ikaw ay maingat, alam mo kung paano ang mag-maintenance, alam mo ang tamang paglilinis, importante po yan. So, sa halip na yung baril mo ay baka 20 rounds, baka 10 rounds lang. 10K lang. Sa rounds. Sa halip na maka 20K rounds. Okay. 20K rounds, maabot po yan basta maano kayo. Basta yung mga original na baril Basta masipag kayo maglinis, alam niyo kung paano linisin ang mga baril ninyo. Okay, so hindi ko naman minamasama yung pumutok ka ng ng LED, pagkatapos ay pumutok ka nito, pero mag-isip-isip din kayo. Hindi ko kayo inaano na maling ginagawa niyo. Mag-isip-isip din kayo. Kasi kung konti lang naman yung pinuputok ninyo, okay lang yun kung konti lang. Pero kung marami na, nakaputok na kayo ng more than 20, 50, ganyan. Tapos ay ang dami ng lead deposit doon. Tapos ay susundahin ninyo ngayon itong matigas. Common sense lang. Mantakin mo, ang dami na nakabara doon. Tapos ay pupersahin mo ng pressure na 1,000 plus PSI yan. 1,500, 2,000 PSI yan. Di pupersahin mong ilabas yan.
ang barrel, sa halip na makarami pa ng rounds, baka pinaiksi ninyo ang buhay ng inyong barrel. Kasi sabi ninyo, bakit ako naman yung barrel ko naman hindi naman nagkaganon. Bakit? Ilang thousand rounds nang naiputok ninyo, ilang beses na ninyo ginagamit na gano'n yan. Paminsan-minsan, hindi naman ano yan. So, sa akin naman hindi ko sinasabi na perfecto na ako, tama yung akin. Yung akin ay advice ko yung kung gagawin ninyo, masisigurado ko sa inyo na mas tatagal pa yung baril niya. Kung hindi naman yung gawin, hindi ko naman baril yan. Anong pakialam ko dyan? So, yan, ganyan. So, may mga chemical talaga na na pantanggal ng mga lead ito, mga ganito, kamukha ito. Ginagamit din namin ito dati. Dati rin namin ito ginagamit. So, kasi ito, advanced chemistry contains hazardous petroleum solvent. Pag itong solvent, alam naman ninyo ang mga solvent, matatapang yan. Kaya ito, hindi ko ina-advise ito sa mga polymer, yung mga may solvent, yung ganyan. Gun stripper dissolve top residual deposits and oils. Clean guns down to bare metal. Yan, maganda talaga ito sa mga metal. By removing protects by removing traces, deposits. Gun stripper helps. Excellent for firearms, shotgun, semi-auto rifle, ganyan. So, yan. Talagang yan. Talagang pang-stripper talaga yan. So, yun lang. Ang masabi ko sa inyo, merong mga pero kung wala kayong nga yan, pero kung malinis ang nakapagtaka ko dyan, pag malinis yung barrel mo, hindi ka kagad nadidissolve yung foam yung bula na yun. Hindi nadidissolve. Pero pagka yan ay pero pag yan ay madumi, makikita ninyo yung na yun, talaga nadidissolve kagad siya. So, maganda yan. Okay, kung kayo na masipag, gumawa kayo nito. Ganon-ganon ninyo. Okay, kasi nung ako shooter pa, every stage, ginaganyan ko yung barrel ko. Nililinis ko para sa next stage. Malinis na, maganda. At sana wag magkaganito yung mga barrel ninyo. Okay, so, maging masipag tayo maglinis ng barrel. Alam niyo yung paglilinis ng baril, yan ay isa sa ikatatagal ng buhay ng inyong mga baril. Kahit sa anong bagay naman. Okay, so ayan. At sana may natutunan din kayo sa maiksi natin videos. Ako naman ay nag-a-advise lang. Kahit ako binabas. Kasi ang akala nung iba, kung marami silang baril, ganun ang ginagawa niya, ay siya na talaga ang pinakamagaling. Hindi ko naman inaano yung mga style ninyo. Kung style ninyo yan, kung sundin naman yung style ko naman ang sundin ninyo, ay siguro naman ay may kabutihan na kahit konti yung aking mga sinasabi. Okay, so yan, God bless us all. Thank you very much sa inyo. At sana ay magtanong lang kayo at re-reactionan ko. At para mapabuti pa ninyo yung pag-aalaga ng inyong mga baril. Okay? Hanggang sa muli natin video. Maraming salamat sa inyong panonood.